What's up, boss? So, ito na nga yung sa GCash natin. Ito yung sa um, gold. What's up, mga bossing? At ito na nga, ito yung ininvest natin sa gold. Kasi ang dami nagtatanong update, update, update daw. So, ito naglagay tayo. Um, hmm, ito na siya ngayon. So, wala tayong open orders. So, kung titignan natin siya, past transaction, balik tayo. Ay, G-Insure, mali. Skip. Um, G-Crypto. So, ito yung investment natin sa gold. So, medyo bumaba siya, I think. Ayan, kasi mababa ang gold ngayon eh. So, medyo mataas natin siya nabili. So, parang nasa 10,000 ata yung bili natin sa gold. So, kung mamimili daw kayo dito, mas maganda daw is, asan ba yung portfolio natin? Is ayan, yung PAX G. Kasi yung gold sa GCash lang to. Itong PAX G, pwedeng ilipat mo sa crypto 'no or ma-download mo sa crypto, puwede mong ibato sa crypto, ayan. So, nandiyan. So, bumaba siya. Now, kung sa tingin mo mas gusto mo yung gold, dito ka maglagay 'no. Pero ang ginagawa natin dito is, um, eto hindi na ako naglalagay dito, eh. Ang naglalagay na ako monthly guys is dito sa GFunds, ayan. Mas gusto ko yung GFunds na compared kay gold. Pero I think ang Atram nagkaroon na rin sila ng gold 'no. So, ayan yung investment ko dito is ayan meron ako dito sa ayan 'no, Atram Global Tech Fund tsaka Atram Global Consumer Funds. So, ang ginagawa ko dito mga bossing ko is ayan, naglalagay tayo dito ng 1,500. Tig 1,500 sila I think, ayan oh, tig 1,500 sila every month, ayan. So, titignan natin 'no, ito yung mas gusto kong investan kasi mas volatile I think yung Nasdaq or kung saan ko ini-invest. To every month versus kay gold, kaya mas gusto ko siya. So ayun, so kung ayaw niyo mag-invest naman kay gold ng gold na tangible assets or 'yan mga bracelet, mga ano, ginto-ginto, um, mga bagay-bagay, puwede dito, 'yan sa GCash. So ayun lang mga boss, 'di na ako magtatagal. So ayun, tanong lang kayo kung anong gusto niyo tanungin dito. So puwede 'to 'no, puwede 'tong investment. Long-term investment. So, kung mag-i-invest kayo dito, wag niyong gawin na parang 2 months lang, 3 months. So, yung iba ang ginagawa ko dito before pa 'no, nung mga simulang nagkaroon ng Atram dito or investment ng Atram, is ginagawa ko siya as travel fund. So, every month 'no, simula January, maglalagay na ako sa Atram, tapos December, iwi-withdraw ko na siya, pang-travel for the following year. So, gano'n lang yung ginagawa ko. Pero I think this one 'no, try natin siyang pangmatagalan. Pero ayun, naglabas na naman yung Atram ng mga iba't ibang funds pa, depende doon depende doon sa iyong, financial goal. So meron silang mga conservative, may mga nagbibigay ng annual dividends, annual ta's ipe-payout nila monthly. So iba-iba, eh, 'no. Tapos ngayon meron na rin silang, parang fund na hindi siya gold per se 'no, pero yung mga companies na related sa gold, ayan. So, bago lang, nakita ko lang ngayon, eh. So ayun, check niyo lang lagi 'no, at RAM ta's marami diyan, may mga meron din 'yan, mga UITF sa BPI, sa Manulife, ayan. Mga magaganda 'yan, yung mga funds na 'yan. Pero sa lahat favorite ko kasi yung Atram, ayan. Ever since parang 2017, Atram na tayo. So, yun lang. So, ito boss yung update 'no, sa mga matagal nang nagtatanong. So, hindi siya mataas, mababa siya compared doon sa na-invest natin, and that's how investment works 'no. Ang kagandahan diyan is kung itutuloy mo yung investment na yun, lagay ka dun monthly 'no, para magkaroon ng cost averaging na tinatawag dun sa price na pagkabili mo. So, check mo na lang sa Google, mas ma-e-explain nila yan at mas madali mong mababasa, mas ma-appreciate. So, yun lang.
Pero sabihin na natin 'yun, cost averaging meaning in-average yung pagkabili mo, kunyari binili mo ng piso, ₱2, piso, ₱2, piso, ₱2. So, parang mabibili mo siya ng around average ng 1.5 sa katagalan, depende sa dami. Tapos let's say kung sa katagalan tumaas yung price ng ₱3, 'di kita ka. Pero puwede ka rin matalo kasi 'pag bumaba yung presyo ng mga 1.4, 1.3, talo ka pa dun. Paper, so paper loss meaning hangga't hindi mo siya binebenta, hindi ka talo. So, nandun lang yung pera mo. So, kung ke-create ka kaibigan ng financial goal 'no, make sure na mahaba yung time frame mo, mas maigi. Kasi kung mabilis na lang 'yan, like 2 years, 'yan 1 year, mas okey ng nasa iyo lang yung pera mo. Except na lang gusto mo i-invest talaga or gusto mong i-risk 'no, ayun. Sana nakatulong boss, ayan. Let's go.